All right, shall we all stand, please? All right, continuation po ito ng ating pag-aaral patungkol sa understanding the Word of God, how to study the Word of God and how to understand the Word of God. Now, importante po ito kasi lahat tayo ay may hawak na Bible. Diba? So if you have your Bible, can you raise it up? Raise it up higher. Okay. All right, thank you. Thank you. Now listen. Nakakalungkot nito, pag meron tayong Bible pero hindi natin naunawaan yung Bible na hawak natin. Because we never try to study. Yeah. Para kang may hawak na baril na hindi mo kayang iputok kasi hindi mo alam kung paano paputukin. See? So, yan ang nakakalungkot dyan, mga kapatid. Never possess anything that will possess you. Did you get that? Never possess anything that will possess you. In other words, that will control you. Bakit ka makukontrol ng isang bagay na yan? Because you don't even know how to use it. So it's your possession that is using you. It is not you using your possession. Malungkot po yun. Okay? All right, so if you have your Bibles now, you turn your Bibles in the book of 1 Corinthians chapter 2. Okay? Now, mayroon akong ipapakita sa inyo rito mga kapatid. So 1 Corinthians chapter 2. Babasahin natin ang buong chapter. Okay? Now, listen. Ang gusto kong makita nyo ay kung gaano ka-importante mga kapatid ang banal na Espiritu, ang tandem ng banal na Espiritu at saka ng Word of God. Okay? Now listen carefully. The Holy Spirit is not the Word of God, nor the Word of God is the Holy Spirit. Now listen, the title that was given to the Lord Jesus Christ in the book of Revelation is that Jesus Christ is the Word of God. Based on John chapter 1, verse number 1, here's what the Bible says. In the beginning was and the Word was God. See that? So, that's the title given in the book of Revelation. It's a title that's given to the Lord Jesus Christ. But the Holy Spirit, kapatid, ay iba. So, ang gusto kong makita nyo rito, mga kapatid, yung kahalagahan ng Holy Spirit sa pag-unawa ng salita ng Diyos. So, what is the participation? Ano yung gagawin ng Holy Spirit sa salita ng Diyos? So, kapatid, if the Word of God is so important to us and we need to understand the Word of God, we've got to see the importance of the person of the Holy Spirit every time we read the Bible. Every time na binabasa po natin ang salita ng Diyos, nawa ay makita natin ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Don't just read it just like a natural man, but read it in the light of the Holy Spirit. Okay? As the Holy Spirit illuminates us, habang binibigyan tayo ng liwanag ng banal na Espiritu. Okay? Are you there na, mga kapatid? Sa 1 Corinthians chapter 2? All right, look at verse number 1. Dito pa lamang sa pagbabasa natin, mayroon na kayong matututunan mga kapatid eh. Because every time I read the Bible, sinasabi ko sa inyo, may mga question ganito, kung paano susundan. So, that way, mga kapatid, I believe meron na kayong pwedeng matutunan. Okay? Are you paying attention? All right, let's go. And I, brethren, when I came to you, came not with the excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Sa verse 1 pa lamang kapatid, kumpleto na yung purpose. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Wow. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect,
Yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. 10. But, see that? As it is written, but God hath revealed them unto us by his what? Notice that, okay? Now, I want you to take note of that. If you have a marker, mark the word Spirit and take note that the Spirit there is in capital letter S, okay? Capital letter, which signifies or tells us about the Spirit, the person of God, okay? For the Spirit what? Searcheth all things, yeah, the deep things of God. So who's revealing here the deep things of God? The Spirit. Okay? For what man knoweth the things of man, save the Spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Yeah, ang alam lang ng Espiritu ng tao, ng pagkaisipan ng tao, ay yung para sa tao, pero hindi niyo sa Diyos. Kaya kung kinakailangan nating maarok yung mga bagay patungkol sa Diyos, ay kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Simple. Di ba? Napakasimple. Okay? Now, verse number 12. Now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Wow. What a great statement from the Apostle Paul. Mamaya, babaybayin po natin to, mga kapatid. Okay? All right, let's bow our heads. Dakilang Diyos, marami po salamat sa mga talata na binasa po namin. Bilang batayan po namin pag-aaral ngayon on how to understand the Word of God and what is needed, O God, in understanding and studying and understanding your Word. Naway maging maliwanag po sa amin at mag-rely po kami sa banal na Espiritu at hindi sa sarili po naming kaalaman. Salamat po, O Diyos, at humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakasala at pagkukulang po namin. I-search niyo po ang aming puso't isipan at anuman pong kasalanan man niyo pong matagpuan. Patawaran niyo po kami at linisin niyo po kami. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. All right. Now, if you can remember, mga kapatid, yung tinuro ko sa inyo on how to study the Word of God. You see, can you still remember? What is the first? The first and foremost. Ang pinakamahalaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, is your relationship with God. Okay? And kapag pinag-aralan po natin yung relationship natin sa Panginoon, listen, everybody heads up, listen carefully. Kapag pinag-aralan po natin at inisip po natin yung relasyon natin sa Panginoon, dapat meron po tayong masayang relasyon sa Panginoon. You remember that? Ano po yung sinasabi po natin patungkol sa relasyon sa Panginoon? What is the word? If you can remember, come on, shout it. Delight, that's the word. Good man, good. Okay? Now, kinakailangan meron tayong masaya.
dapat masaya ka sa Panginoon. You see, same thing with what David said in the book of Psalm. Okay? Yan ang sinabi rin ni David. So maraming beses na sinasabi ni David na kinakailangan merong magandang relasyon. Masaya, magandang relasyon sa Panginoon. Now, in fact, sa malalim na natin pag-aaral o sa pag-stress po natin ng araling ito, mapapansin niyo po, na yung mga taong may kasiyahan sa Panginoon ay meron silang consistency sa paglilingkod sa Panginoon. Remember the book of Acts chapter 2, and they that gladly receive His word were what? Baptized. See? And then after that, in verse number 27, ano nang sabi doon mga kapatid? They continued what? Steadfastly. Okay? So bakit mga kapatid? Kasi masaya sila. Alright? So, yung masayang relasyon natin sa Panginoon, yun ang magdidetermine, kapatid, ng ating pangunawa at pagtanggap sa salita ng Diyos. See that? Kapatid, listen now. Walang makakaunawa, mga kapatid, ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay kung wala kang magandang relasyon sa Panginoon. The truth of the matter is you don't want to understand it. You're not interested. That's why the Bible says, what is the gift when you delight in the Word of God? God will give you the what? Desires. That's it. You see that? So kaya kapatid, kung meron tayong masayang relasyon sa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng desire na aralin ang salita ng Diyos. Kaya minsan wala tayong desire. I'm telling you, let's be honest tonight. Sino lamang sa atin dito mga kapatid ang totoong nagbabasa ng salita ng Diyos? You see, nababasa lamang natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung di tayo kapag pumupunta tayo sa church. Yeah, that's the only time. You see, doon lamang tayo nakapagbasa ng salita ng Diyos. Doon lang tayo nakakapagbukas ng salita ng Diyos. Pero sa bahay, ilang beses po natin binabasa ang Biblia? Is there an open Bible in your home? Is there an open Bible in your room? See? Meron ba? Now, ilang beses po tayo, ilang talata ang nababasa po natin. Kaya kinakailangan magkaroon po talaga tayo ng saya sa ating relasyon sa Panginoon. You see, kapatid, sapagkat ang saya na yan, mga kapatid, ay hindi mawawala at tuloy-tuloy ang saya na yan sapagkat nare-reveal ng salita ng Diyos ang totoong personality ng Diyos at totoong personality natin. As we get closer to God, God is, the things of God are getting clearer and clearer. At yung buhay naman natin sa Panginoon, mga kapatid, ay lalo pang nabubuksan at nakikilala natin ng lubusan yung ating sarili. And by that, so makikita po natin, mga kapatid, yung napakahalaga mga bagay, mga kapatid. Makikita mo na dyan sa mga bagay na yan, yung reflection mo doon sa inaaral mo o binabasa mo. You see, you've got to take time to reflect on what you read and apply it to your life. You see? So that's very important. Napakahalaga po yung point na yung mga kapatid na makikita po natin na sa buhay po natin, mapapakita natin na yung salita ng Diyos ay merong ginagawa, merong nangyayari. See, we're not just reading the Bible, mga kapatid. We are studying the Bible. You see? Kaya yan po ang tinatawag na meditation. Inaaral natin ang salita ng Diyos. Ngayon, so makikita nyo po, kung wala kayong kasiyahan, listen, pag wala kayong kasiyahan, pakikuha lang ng bata, please. Pagka wala kayong kasiyahan sa salita ng Diyos, kapatid, hindi kayo magkakaroon ng desire to study the Word of God. Kung wala kayong kasiyahan sa relasyon mo sa Panginoon, wala kang pagkakataon na magkaroon ka ng desire sa salita ng Diyos. Now listen to that. It's not the people in the church that will push you. It is you. Yung relasyon mo sa Panginoon. You see, listen, bawat isa sa atin dito nangangailangan po tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. This is individual, mga kapatid, na sinasabi ko. Individual. Hindi muna natin pinag-uusapan dito yung asawa, mag-asawa, or family, kapatid. No. Ang pinag-uusapan natin dito ay personal. Personal. Kasi bago ka mag-share sa iyong asawa o sa iyong kasama sa bahay, kapatid, dapat meron ka munang magandang relasyon sa Panginoon.
You see, oftentimes, mga kapatid, nagkakaroon lamang po tayo ng parabang plastikan. Bakit? Kasi kahit hindi naman maganda yung relasyon natin sa Panginoon, gusto mo magturo sa iba. Because you just only know something. You see that? Alam nyo, mag-ingat po tayo dyan sa mga bagay na yan. Kasi kapag ka ang karunungan natin umakyat sa ulo, maging yung position natin dito sa ibabaw ng lupang ito, pagka umakyat yan sa ulo, ang tingin natin sa iba mas mababa kaysa atin. So yan ang problema, mga kapatid. Kasi kaya makikita niyo mga kapatid, akala mo ang dami ng alam, akala mo ang tagal na sa akala mo talagang napaka-spiritual na. Hindi sapagkat maraming alam ay spiritual na. What you are applying and gaining from it, kapatid, that will determine your spirituality. What you are learning and applying and gaining from what you applied is the very thing that will determine your spirituality. You see, yung bang nai-apply mo talaga, yung bang sabi mo nahirapan ka, yung bang parang tumama sa'yo, yun. Minsan yan pa yung ayaw natin, pero yun yung nag-gauge ng ating spirituality. Yung kung saan tayo tinamaan, kung saan tayo nasaktan, tapos tinanggap mo, tapos in-apply mo, kung alin pa yung nakatama sa atin, na tinatanggihan natin, kapatid, yun nga ho yung nag-gauge, nagdidetermine ng ating spirituality. Yan yung nagpapataas sa atin. Yan yung nagpapagrow sa atin. Without it, parang yung baliwala lang. Tamo, yung pupunta kayo. Kaya nga mga kapatid, every time you come, I see to it that you are learning. Because if you are not learning, parehas lang yan. Wala rin. Babalik kayo na katulad pa rin ng dati, wala kayong iisipin. But I want you, every time you come to church, I want you that when you get back home, you have something that you will meditate upon. See? Ganun ang gusto ko mangyari, mga kapatid. And so, you have to develop your relationship with God. Isipin niyo po lagi ito, gaano na kaya kaganda ang relationship natin sa Panginoon? Gaano kami kasaya ng Panginoon? Anong relasyon? Masaya ba kami dalawa ng Panginoon? Huwag mo itanong yan sa katabi mo, huwag mo itanong yan sa asawa mo, huwag mo itanong yan sa kasama mo sa bahay, itanong mo sa iyo, ano ba talagang relasyon namin ng Panginoon? Do you feel sometimes that God is smiling at you? Do you feel sometimes that God is happy with you? You see? So, how about it, kapatid? So, kasi pag hindi po tayo aware sa bagay nito, lagi po tayo nasa church, may tungkulin tayo sa church, pero kapatid, ang totoo nun, it's all tinkling cymbals. It's all tinkling cymbals. Because I want you to come, every time you come, meron kang nafe-feel something. Nag-i-improve, kapatid. And, kasi minsan, yan ang mga delikado eh. Pag Sunday school teacher ka na, pag may ministry ka na, pag nagbibigay ka ng malaki, ang feeling mo, meron ka na magandang relasyon sa Panginoon. Pero personally, kapatid, ano ba talaga kayong dalawa ng Panginoon? You see? Now, it's impossible, kapatid, na magkaroon ka ng magandang relasyon sa Panginoon and at the same time, you are ignorant of His Word. You should not be ignorant of His Word. Kinakailang klarado sa salita ng Diyos. Now, I'm here to help you, mga kapatid, kung paano talaga magiging klarado ang salita ng Diyos na kayo ang nagbabasa. Na kahit wala si Pastor Hill, pag binasa mo yan, this is it. Yan ang gusto kong marating ninyo, mga kapatid. Listen, again and again, sinasabi ko rito, I'm your pastor, I'm your friend. I'm not here, kapatid, para magbombahan tayo rito patama. No. Wala yan simbahan eh. Walang lalago sa ganyan. Dapat lalago tayo pag meron tayong natututunan. Now, so you have to establish, yan muna ang tingnan natin mabuti, ano ang aking relasyon sa Panginoon? Meron pa ba akong magandang relasyon sa Panginoon? Masaya ba ang aking relasyon sa Panginoon? Now, if God, now listen to me now, dito nyo malalaman, kapatid, kung magandang relasyon mo sa Panginoon, what do you desire every day?
Do you desire to lift up the name of the Lord Jesus Christ? Do you desire to glorify Him? Do you desire to honor Him or to destroy His reputation? What is your desire? You see that? Because, listen, if you have a good relationship with God, ang sabi ng Bible maliwanag eh, He will give you the desires. Let me ask you a question. Yung ginagawa mo sa araw-araw, kapatid, do you think is that God's desire for you to do? Ito kaya ang gusto ng Panginoon na gawin ko ngayon. Now, kung duda ako na hindi ito ang gustong gawin ng Panginoon, gustong gawin ng Panginoon, gusto kong gawin na sinasabi ng Panginoon, then why should I do this? Okay? Now, I believe, kapatid, the first thing na gustong gawin ng Panginoon sa atin, desire ng Panginoon is that we should grow in His Word. We should grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ through His Word. Diba? That's the desire. You can hear it from David. Maririnig mo yan kay David. Maririnig mo yan kay Apostle Paul. Maririnig mo yan kay Peter. Maraming mga characters sa Bible, kapatid, na yan ho ang sinasabi nila, walang ibang pinakamahalaga kundi ang salita ng Diyos. You see that? Because every time you study the Word of God, the Holy Spirit is right there to guide you. It is something. Hindi po ba napakaganda, mga kapatid? Saan ka nakakita na may ginagawa ka na ang Banal na Espiritu ay laging present at interesado ang Banal na Espiritu? Actually, makikita nyo, kapatid, if you desire, listen now, this is important. If you desire to study the Bible, if you desire to understand the Bible, do you understand? The Holy Spirit is always at work. Hindi po pwedeng hindi gagawa. Hindi po pwedeng hindi magtatrabaho ang Banal na Espiritu. Look, let's try, kapatid, okay? So kaya nga magkaroon tayo ng kasiyahan, kapatid. Kasiyahan sa Panginoon. Bakit? Upang bigyan niya tayo ng desire sa pag-aaral, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon, habang nag-aaral tayo, tignan niyo mabuti ha, habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang Banal na Espiritu is at work. Nagtatrabaho, kapatid. Okay? Now, bakit napakahalaga po ito, mga kapatid? Because you understand that in the book of Jesus, binasa po natin, chapter 2 of the book of 1 Corinthians, kapatid, ipinapakita ni Paul ang kawalang halaga ng karunungan ng tao. You see that? Na kung tutusin, kapatid, si Apostol Pablo ay talagang may pwede siyang ipagmalaki. Di ba? Many times, sinasabi ni Paul, meron din naman ako ipagmamalaki. To the Jew, I became a Jew. Di ba? Marami siyang pwede ipagmalaki, mga kapatid. Na katulad ng mga tao, nagmamalaki rin, laban sa kanya. Pero sabi ni Paul, no. Because what is important here is to understand the wisdom of God by His wisdom. Now, notice what the Bible says here. You see? Tingnan niyo mabuti. Now, listen. So, pasok po tayo ngayon, dito ngayon sa kung paano uunawain ang salita ng Diyos. Makinig ng mabuti. Alright? Sabi ko sa inyo nung nakaraan, kinakailangan ang prayer. Kanino ka mag-pray? You pray to the Holy Spirit that the Holy Spirit will what? Guide you. Now, dito sa binasa natin, the whole chapter, kapatid, mapapansin nyo ang papel ng Banal na Espiritu. Okay? Una, sa first part ng statement ni Paul sa buong chapter 2 of the book of 1 Corinthians, kapatid, makikita nyo, yung pinapakita ni Paul na may kakayanan siya bilang isang tao, pero hindi niya ginamit because he cannot understand the Word of God without the wisdom of God. Notice what the Bible says here. Okay? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. You pray to the Holy Spirit. Yan ang pinakamaganda. If you can remember, okay? Alright? Maglaan kayo ng time. Kapatid, it takes time. Listen, it takes time to understand. I just thought na, kapatid, it's a powerful statement. Nakuha nyo?
takes time to understand. Yung unawain mo nga lang ang tao, kapatid, it takes time. Ilan sa mga nakausap nyo, kapatid, na hirap unawain? Oh. Ay, ang dami, kapatid. It takes time to understand. Now, put it in this issue, kapatid. It takes time to understand the Bible. Kaya maglalaan po talaga tayo ng panahon. Don't rush yourself. During your study, kapatid, never rush yourself. Sabi ng iba, unawain mo ang Biblia in 10 minutes. I don't know. Sino mo nakausap niyo dyan na debate kayo ng debate, mag-iisang oras na, hindi pa kayo nagkakaintindihan. Mag-asawa, 2 oras na, nag-uusap, hindi pa rin nagkakaintindihan, may sapakan pa yun. How much more ito, kapatid? Because the devil is present also. That's why you need to recognize the presence of the Holy Spirit because the devil is there. Nanggugulo yan. Yan ang masterpiece ng Diablo, guluhin yung pangunawa mo. Pero mo, ang ganda-ganda na ng pagkaunawa mo, biglang tutunog yung cellphone, ting, ting. Pupulutin mo na naman. Ang purpose mo lamang, isang tignan lamang kung ano yon. Pero kinakailangan sabi niya, sagutin ko kaya muna to. Pag sagot mo, nakita mo, pinapupunta ka sa isang website. Pagpunta mo sa isang website, yun, puro mga reels na. Ayun, nag-aaral ka. See that? So kapatid, you have to recognize the presence of the Holy Spirit because the devil is present. Okay? Now, here's what the Apostle Paul said. When I came to you, came not with what? Excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Now, notice here, kapatid, the testimony of God, that is exactly what we want to know. The what? The testimony of God. Para makilala natin ang Diyos. Do you understand, mga kapatid? Listen, paano natin nakikilala ang Diyos? By the testimony of others. By the testimony of others. Ano po yun? Dito, nagtitestify si Paul. Sa Old Testament, nakikita natin nagtitestify si David. Nagtitestify si Abraham. Nagtitestify si Moses. They all met God. Di ba? Listen, si Moses, kausap niya ang Diyos. Si Abraham. See that? Now, ito yung mga tao, kapatid, na kinausap ng Diyos, nagtitestify sila. Makikilala natin ang Diyos pamamagitan ng kanilang testimony. We are just reading their testimony here. That's why we need to understand the testimony. By what? By reading. Kaya nga pag binabasa mo ito, here's another important thing. Do not forget the context. It's so important. Mamaya, babalangkasin ko po yan, mga kapatid. So gusto ko lamang po makita nyo rito na dapat nating maunawaan yung testimony ng Diyos. Sabi niyan, declaring unto you the testimony of God. So makikita nyo, nandiyan yung simplicity ng pagpapahayag ni Paul patungkol sa pagpapakilala niya sa Diyos. Not the excellency of speech, hindi pagalingan, hindi pagandahan, hindi siya gumagamit ng mga flowery words. Gumagamit siya ng mga simpleng words upang maunawaan natin at madali nating maunawaan ang personality ng Diyos. Mahirap kayang maunawaan, kapatid, ang personality ng Diyos, mahirap mo makilala siya kung gagamitan mo ng mga words na hindi mo maunawaan.
And so, here's what happened. For Paul, for I determined not to know anything among you, save Christ and Him crucified. Anong ibig sabihin ni Paul dito, mga kapatid? Now, wala akong pakialam kung sino man, may mataas man kayong pinag-aralan o ano man ang katayuan nyo sa ibabaw ng lupang ito. You see, basta't ang mahalaga, makilala nyo kung sino si Kristo na na-crucified para sa inyo. See? Verse 3, and I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling. Speaking sa kanyang sarili, kapatid, na siya'y isang tao rin. You see, ipinapahayag niya ang testimony niya sa kanyang sarili. And notice what the Bible says in verse number 4. And my speech and my preaching was not with what? Enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. You see that? So, nakikita nyo, kapatid, kung gaano kaganda at paano magiging effective ang pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang pagpapahayag, ang pagbibigay linaw ng salita ng Diyos is not the demonstration of man, but demonstration of the Holy Spirit. Now, listen now. Listen. Every time, kapatid, every time na kayo nagbabasa ng Biblia, tandaan niyo po ito, kapatid, ang banal na Espiritu ay nagde-demonstrate. And so you understand, meron siyang ipinapahayag, kapatid. And every time you apply what you have learned, that is already the demonstration of what the Holy Spirit revealed unto you. Do you understand that every time you walk in the Lord, kapag tayo lumakad sa Panginoon, dinidemonstrate natin sa maraming tao sa pamagitan ng buhay natin yung ni-reveal ng Banal na Espiritu sa atin. And that's something, kapatid, napakaganda. Ngayon, look at this. Kung sino kayong nandito ngayon, para tayong nasa seminar, para tayong nasa workshop, mga kapatid. Di ba? Ngayon, lalabas kayo ngayon. Paglabas ninyo, pagpunta nyo sa bawat pamilya ninyo, ano ang makikita? The demonstration of what you have understand, what you have heard and understand. What you have heard and understood dito sa seminar, sa workshop. See that? So sana maunawaan po nating mabuti na napakahalaga yung demonstration ng Banal na Espiritu. Tingnan niyo mabuti, okay? Sabi sa verse number 4, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man. Now listen, here's the temptation, kapatid. Pag nakarinig kayo ng preacher na ang galing magsalita, wala nang ibang ginawa, ang galing ng pastor na yan, ang galing naman ng pagsasalita niya. Tandaan mo, delikado yan. Ang temptation, ang kanyang pananampalataya ay mabibuild doon sa pastor at hindi sa Diyos. Kaya no wonder, mga kapatid, maraming mga hindi umaattend pagka wala yung pastor. Bakit? Ang kanilang pananampalataya na ay nakatuon, nakabuild sa buhay ng pastor. Not in the Word of God anymore. Where in fact, it is the Holy Spirit that gives light in the Word of God. Ang nagbibigay ng liwanag, kapatid, ay yung Banal na Espiritu. Hindi yung galing ng pastor o kung sino man ang nagsasalita. Kaya nga sa panahon ni Paul, merong pagkampi-kampi, merong pagpipili, nagkaroon ng division. Ako ay para kay Paul, ako ay para kay Apollos, ako ay para sa ganito. Ang tanong ni Paul, sino bang nagligtas sa inyo? So kaya, mga kapatid, atin po talagang pipiliin at susuriin ng mabuti ang nagbibigay ng liwanag ay ang Banal na Espiritu. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, you have to pray to the Holy Spirit when you study the Bible. Bakit? Because it is the Holy Spirit that illuminates. It's the Holy Spirit that illuminates. Yan ang nagbibigay ng liwanag. Yan yung nagbibigay ng pangunawa, kapatid.
Sabi ni Paul, hindi sa tao, hindi yung kaisipan ng tao. Okay? Bakit? Sapagkat kapag ka ikaw ay humanga doon sa tao, ang iyong pananampalataya ay nakatayo sa tao. Look at verse number 6. Howbeit, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to note. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But, eto pinakamaganda rito mga kapatid, as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things of God hath prepared for them that love Him. Listen now. Merong hindi niya pa nakikita, look at that. Hindi niya pa nakikita, wala siyang kaalam-alam, pero sabi ng Biblia, verse number 10, but God hath what? Revealed them unto us by His what? Capital letter. That's the Holy Spirit right there. That's why we really need to ask the Holy Spirit to give us the understanding. We really need to talk to the Holy Spirit. Pray to the Holy Spirit that the Holy Spirit will give us the understanding as we read, brethren, the Word of God. Bakit? Look, let's go back to 1 Peter. I'm sorry, 2 Peter chapter 1 in verse number 21. Notice, ito na lamang po, para mabilis tayo. Okay? Look at that. 1 Peter chapter 1, or 2 Peter chapter 1, verse number 21. Look, here's what the Bible says. For the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved. Sa Korinto, ipinapakita ni Paul sa mga taga-Korinto, mga Kristiyano, mga kapatiran natin sa Korinto, na ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng liwanag. Now, pinatitibayan ni Peter na ang sabi niya, wala talagang ibang makakapagbigay ng liwanag sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay dumating hindi sa kalooban ng tao at kaisipan ng tao, kundi kaisipan ng Diyos. At kung ito'y kaisipan ng Diyos, ibinigay ito sa mga tao, ipinasulat ito sa mga tao as they were moved by the Holy Ghost, by the Holy Spirit. You see? Bakit? Kasi hindi ito maunawaan ng tao eh. Kung hindi sila i-move, kung hindi makikialam ang Banal na Espiritu, walang taong makakaunawa sa salita ng Diyos. Uunawain niya ito ayon sa pagiging natural man. Sa pagiging natural man, yun ang nakakalungkot yan. Kapag ka in-interpret na ito ng nagsasabing magagaling, matataas ang pinag-aralan sa ibabaw ng mundong ito, ayon sa limitasyon ng tao. Sabi ko nga, kaya nga po mga kapatid, ito ang context. Okay? Sabi ko sa inyo, babalikan natin yung context. Pag nag-aral kayo, wag na wag niyong aalisin ang context. Pag sinabing context, kapatid, una dyan yung subject, yung usapin. Now, hindi mo rin mauunawaan ang usapin kung hindi mo mauunawaan yung nag-uusap. Sino-sino ang mga nag-uusap dyan sa usapin na yan? Okay? For example, binasa po natin ngayon yung aklat ng mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 2. Okay? Una, sino ang nagsulat? Si Paul. Alright? Kanino sinusulat mga kapatid? Sa mga taga-Korinto. Okay? Normal na pag-aaral po ito. Ano ang subject nito? Pinapawalan, ano ang context? Yung subject, pinag-uusapin. Okay? Sinasabi ni Paul na huwag mong gamitan ng pag-iisip at karunungan ng tao ang salita ng Diyos para maunawaan mo.
Sapagkat hindi mauunawaan niya ng karunungan ng tao. Hindi mo kaya. Kahit na sabihin mo, nag-aral ka pa kung saan-saan ka pa. But you need really, kapatid, kahit na kayo mga bata pa, kahit na sabihin mong kayong hindi pa graduate sa Bible school, huwag mong ipagmalaki na graduate ka na sa Bible school, kaya mo unawain ang Biblia. Kahit na sa Bible school ka pa pumunta. You see, you might learn, you might know the basic methods on how to study, but you will never know the best message. What is important here, brethren, is not just the method on how to study the Bible. The most important here is to know the message of the Bible, not the method. Many people, when they study the Bible, they're after for the method. But when I study the Bible, I'm after for the message. Anong message ng Panginoon? Sabi ko nga sa inyo, you've got to pray to the Holy Spirit that you can take. Kaya mong i-take yung mensahe ng Diyos. Kasi may mensahe na kinakausap ka ng Diyos, pero hindi mo pa rin kayang i-take. Kasi may gusto kang gawin. So maliwanag dito mga kapatid, sino ang nagre-reveal? Ang maliwanag, verse number 10, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. The deep things of God. Paano mo malalaman yung deep things of God? Paano mo malalaman yung will ng Panginoon sa buhay mo, yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Not by your own will. Alam niyo mga kapatid, ang pagkakamali natin, we want to know the will of God by our own will. And sometimes napapagkamalan natin yung kalooban ng Diyos, yung ginagawa na natin, na kalooban natin, napapagkamalan natin na yun na yung kalooban ng Diyos. Bakit? Maluwag nating ginagawa. Ang hindi natin alam, kaya pala maluwag nating ginagawa kasi kalooban natin, yun ang gusto nating mangyari. Ayaw natin gawin yung medyo mahirap sa atin. Bakit? Hindi ang kalooban ng Panginoon. This coming Sunday, watch out. I'll preach on things like that. You see, you remember the Lord Jesus Christ when He said, okay, follow me and I will make you fishers of men. And Peter and the rest of the disciples followed Jesus. And then after that, ano sabi ng Panginoon? I'll go to Jerusalem and I must be killed. Mahirap na paniwalaan ng mga apostles sa mga disciples yun, kapatid. Pasusunurin mo kami sa iyo. Tapos sasabihin mo, papatayin ka. Kaya ano sabi ni Pedro? Yan ang hindi ko papayagan. Sabi ni Pedro, hindi ko papayagan na patayin ka nila. Pero sino ba ang mas mahigit pa? Kalooban ni Peter o kalooban ng Diyos? Notice the word must. Watch out. On Sunday, I'll bring that message. All right? Now notice here, how to study the Bible, how to understand. You pray to the Holy Spirit. Listen, do not disregard the work of the Holy Spirit. In fact, it must be an encouragement to everyone na nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi po, mga kapatid, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, alam mo, the Holy Spirit is at work. Oh, I'm telling you. Hindi ko nakikita ang Banal na Espiritu. Hindi ko nararamdaman. Pero every time, kapatid, kaya na-imagine ko, pagka merong nire-reveal sa akin ng Panginoon, Holy Spirit, tumitigil ako, napapasigaw ako. Sabi ko, this is it. The Holy Spirit is at work. Thank you, Holy Spirit. Thank you. See, kapatid, huwag natin i-disregard. We're Christians. We're believers of God. Dapat maging maliwanag ito. Hindi ito pantasya, kapatid. Hindi ito pantasya. So mauunawaan natin, kapatid, ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-illuminate, pagpapaliwanag sa atin ng Banal na Espiritu. Kaya hindi po pwedeng mapahiwalay ang Banal na Espiritu sa salita ng Diyos.
Kaya huwag mong sabihin na magkaiba ang pronouncement or ang kalooban ng salita ng Diyos. Ito yung nabasa ko sa salita ng Diyos, ito naman yan ang dikta sa akin. No, hindi yan magkakontra. At kailanman hindi ho yan magkakakontra. See? So it's so important. Kaya yung sinabi ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse number 10, ano sabi niya? But God hath revealed. Notice in verse number 11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. So anong alam ng tao, mga kapatid? Maliban lamang sa pagkatao niya. Look at that. Even so, ganun din naman. The things of God knoweth no man, but the Spirit of God. See, gusto mo malaman yung deep things of God? You need the Spirit of God. Mahirap. Hindi mo talaga maunawaan, kapatid. Okay? So, naunawaan nyo, you go by context. Okay? Medyo, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, huwag kayong manghinayang. You take time. Take time to study the Word of God. Listen now, huwag nyo ring isipin na dapat pag nag-aral kayo, dapat ganun na rin ako sa alam ni pastor. Huwag naman, mawawala na ako ng trabaho rito. Maaring isa-isa lang. Okay? Sabi yung para Espiritu, ang kailangan ko po, nararamdaman ko ngayon, gusto ko pong lumago. Gusto kong madagdagan ng aking kaalaman. Okay, Brother Espiritu, ako po'y very poor ang aking patience. Wala akong long suffering. May suffering ako for just for 2 minutes. Pero wala akong long suffering. Kailangan ko ng patience. Okay? Now, if that is your problem, sasabihin mo sa Brother Espiritu, please, i-reveal nyo sa akin kung paano ako magkakaroon ng patience. So, nung papahayag sa inyo ng Brother Espiritu, kailangan mo ng tribulation. Bakit? For tribulation, worketh patience. Pero ayaw mo na ng tribulation. Ayaw mo na ng battle. Naaasar ka na pag mayroong battle. Gusto mo lang ng bote, pero ayaw mo ng battle. Ayaw natin minsan, mga kapatid, ng problema, mga kapatid. Ayaw natin minsan ng ganyan. Pero kung tutuusin, doon tayo lumalago. Bakit? Listen now. You hear me. Yung topic niya sa darating na linggo, kapatid. But here's the thing, kapatid. It's the most important thing. Okay? Para makapag-usad ka, you have to learn to overcome those tribulations. You have to pass through tribulation. You'll never learn, kapatid, without it. Alam mo, marami nagsasabi, alam mo, napakasimple lang naman ang buhay. Hindi ka pa nakakaranas, hindi ka pa kino-confront ng buhay. Sabi ko nga sa inyo, don't get tired, do not be weary to learn. Because in this life, never stop learning because life never stop teaching. So you have to understand, hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos, kapatid, without the help of the Holy Spirit. The Holy Spirit will guide you into all truth. Tandaan po natin yan. And then, makita mo, ng Brother Espiritu, ang salita ng Diyos ay binaba. Not by the will of man, but by the will of God. As the Holy Spirit, as they were as the writers, as they spake and moved by the Holy Spirit. Okay? Now, so, imagine, kapatid, na kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, alright, last part na po ito. Gusto ko lamang bigyan kayo ng practical. Let's go to the book of Proverbs. Kasi lagi po natin ginagawa yan.
Okay, Book of Proverbs. Today is what? 19. So let's go to the Book of Proverbs, chapter 19. Okay? Eto, sabi ko sa inyo, kung kayo nagbasa kanina, kaya makikita nyo ito. Alright, verse 1 pa lamang. Okay? Are you with me? Proverbs chapter 19, verse number 1. Papakita ko po sa inyo kung, listen, una, nanalangin ka sa Banal na Espiritu, don't forget to pray before you start. Or start with your prayer. Start your study by prayer. Okay? Kanino ka mananalangin? Sa Banal na Espiritu to give you understanding. To give you wisdom to understand His Word. Sabihin mo sa Banal na Espiritu, this is not my word. This is not just the words of an ordinary man. Holy Spirit, alam mo na hindi ko ito mauunawaan sa pamamagitan lamang ng kaisipan ng tao. Bigyan mo po ako ng extra wisdom para maunawaan ko po ang iyong salita. So, you see that? Napakasimple lang to. Alright? Let's go to verse number 1. Okay? Tandaan niyo ba ang kapatid? Sabi ng Biblia, better is than he that is in his lips and is a fool. Alright? So in this case, kapatid, paano mo unawain ito? Okay? Listen. Take note, yung context. Na listen, isang talata lang ito. In the book of Proverbs, because it is a Proverbs of Solomon, mauunawaan mo ang context nito by knowing the person. By knowing Solomon. Okay? Kasi isang talata lang ito eh. Isang verse lang ito. Proverbs lang ito. In other words, parang principle lamang. Okay? Na ito yung paniniwala ni Solomon. Ito yung Proverbs ni Solomon. Anong sinasabi ni Solomon? Better is the poor that walketh in his integrity. Okay? Sino nagsasalita? Si Solomon. Who is Solomon? King. Who is Solomon? Isang mayaman. Who is Solomon? Napakaraming experience. Wala kang pwedeng sasabihin na experience mo na hindi na experience ni Solomon. You see? So in other words, napakaraming experience ni Solomon, and yet, etong sinasabi niya, better is the poor. Better is the poor that what? Walketh in his integrity. How will you apply this? Okay? Better is the poor. Sino yung poor? Huwag ka na mag-isip na ibang tao. It might be you. Na nag-aaral. Kasi compared sa writer nito, sino yung writer? Solomon. Napakalayo ng aming distansya ni Solomon. Okay? Mayaman na mayaman si Solomon. So kung ako'y kukumpara kay Solomon, I am the poor. And he is the wealthy man. Okay? Na ano sabi ni Paul? Ay, sabi ni Solomon, hindi niya minimenos yung poor. In fact, in this case, kapatid, ang ginagawa ni Solomon ay itinataas niya yung poor. Sinasabi ni Solomon, it doesn't matter who you are and what you possess. It doesn't matter whether you are a poor or rich man. In fact, I'm saying in this case, in this issue, if you think you are poor, do not poor yourself. But what? Why is that? Bakit hindi ko pupulubuhin ang aking sarili? Talagang, because the King Solomon here, ay nag-i-express siya na maaaring sa tingin mo, wala kang possession na katulad ng possession ko, pero may nakikita ako sa iyong possession na wala ako, that's why you are better than me. So what is the possession that Solomon is seeing? Na wala siya, na kaya niya nasabing, you are better than me. What else? Come on, talk to me. Integrity.
Now, listen, if you don't understand what integrity is, please, you go to Bible dictionary. Okay? Now, minsan naiisip lang natin yan, integridad. Yan po isang kaugalian na mayroong tinatawag na kalinisan, kaayusan sa buhay. Integridad. Walang bahid ng corruption. Walang bahid ng karumihan. Ang integridad, ang taong may integridad, una, pinaniniwalaan niya ang kanyang sinasabi. Marunong siyang manindigan sa kanyang sinasabi. May integrity, may maganda siyang pag-uugali. Okay, sinasabi ni Paul, maybe, okay, mas marami akong pera kaysa iyo. Mas maganda ang aking posisyon, hari ako. Pero alam mo ba, na mas maganda ang kalagayan mo kaysa kalagayan ko? Why is that? Because of your integrity. See that? So, it's very simple, kapatid. Paano mo inuunawa? Notice the word better. Kanino ngayon? Sino ang recipient, kapatid? Sino ang recipient nung salitang better? So, napakasimpleng aralin, di ba? Sino? Poor. Okay, who is the poor? Hindi pinangalanan dito. Ilagay mo na lang yung pangalan mo. Yeah. Ilagay mo yung pangalan mo. Better is si Boroknoy. Di ba? That walketh, namumuhay sa kanyang integridad. Ibig sabihin, namumuhay sa kanyang sinasabi. Wala man siyang mataas na pinag-aralan, pero at least namumuhay siya sa kanyang sinasabi. Okay? And notice that. Then he that is what? Politician. Perverse. In his lips. What does it mean? Liar. Not true. In his lips. Maganda yung sinasabi niya, pero hindi siya totoo sa sinasabi niya. You understand that? Na hindi, kapatid, nagsisynchronize. Listen, hindi nagsisynchronize yung bibig niya at saka paa niya. I don't know kung nakuha niyo yun. Iba yung sinasabi niya sa nilalakad niya. See that? Hindi nagsisynchronize, hindi nagtutugma, hindi walang harmony. You see, that he is perverse in his lips and is a fool. Alam niyo ba yung pagiging fool dito, mga kapatid? This is not about mental disorder. No. This is not about mental disorder. This is about decision disorder. You know what I mean? Alam niya yung tama, pero hindi niya ginagawa. Kaya nga perverse. Did you get that? So makikita nyo, ganyan, napakasimpleng pag-aaral, di ba, mga kapatid? So pagka pumunta ka rito, now, kung sakali mang wala kayo, mga kapatid, I suggest, bilang pastor, okay? I suggest na gamitin nyo po, I recommend na gumamit kayo ng Merriam Dictionary because yung Webster Dictionary, mga kapatid, yung Merriam, yan po ay, ang ano dyan, ang alam ko, yung matandang Webster ay pastor. He's a Baptist pastor. Okay? So, in other words, ginawa niya yung dictionary na meron siyang kaalaman. Kaya ilan sa mga meaning po doon ay biblical, which is madali mong makuha. Kasi ako po, mga kapatid, pupunta ako, pag kinuha ko for example, makita mo yung integrity. We are in the Old Testament. The Old Testament is written in Hebrew. Kinakailang pupunta tayo doon sa Hebrew dictionary. Okay? Now, yung dictionary na yon, Hebrew dictionary, magsasuggest yun ng mga meaning ng integrity. Ayon doon sa lingwahe kung paano ginagamit noong araw ng mga Hebrews yung salitang integrity. Okay? Now, yan ho ang isa-suggest ngayon. Now,
Madali lamang yan. Wala palang isang meaning lang yan, pastor. Di maguguluhan tayo niyan. Kaya nga meron tayong context. So pipili ka ngayon ayon sa context. Ngayon, pag nakuha mo ngayon, yung context, kapatid, yan ang pinakamaganda. Alright. Katulad sinasabi ko sa inyo ngayon, pag sinabing integrity, tungkol yan sa magandang pag-uugali. Magandang kaugalian. Integridad. Okay? So yan ang possession ng isang mahirap. Wala kang pera, wala kang pinag-aralan, wala kang malaking bahay, wala kang ano paman. Pero kung may integridad ka, ang sabi ni Solomon, seryoso to kapatid. Walang bola-bola rito. Walang bola-bola rito. Ha? Hindi mga kapatid ito, nambobola si Solomon dito. Hindi to pantasya na, sasabihin niya lang, samantalang siya nasa palasyo. Akalain mo nga, yung nasa palasyo, nagsasabi ng ganito. Which is very true. Minsan, nararanasan natin yan. Nakarinig na ba kayo nagkikwento mga kapatid ng kaganda ng sakyan, kaganda ng kanyang bahay, kalaki-laki ng business niya, pero nagkikwento, sa sobrang hirap, stressful ang buhay niya, grabe ang problema niya. Sabi ko nga, nasa kanya na ang lahat, maliban lamang sa kasagutan ng problema niya. See that? So, yan ho ang kalagayan dito. Kaya pag sinabi ni Solomon, better. Isa ka ba sa poor? Then sabi ni Solomon, you're better if you are walking in integrity. But if you are a poor and not walking in integrity, you are the poorest among the poor. Hindi ikaw sinasabi ni Solomon dito. Is that clear? Kapatid, wag kayong maniwala sa mga talitalino. Kaya yan nagagawa ni Pastor, matalino siya. Hindi totoo yan. With the help of the Holy Spirit, we can understand the Bible. Kapatid, isa lang ang definition ko ng bobo. Tamad. Walang tamad na naging matalino. Yeah. So I hope you get something here, kapatid. Kaya pag nagbasa kayo ng Bible, ganun lang kasimple. Okay, huwag niyong kakalimutan. In-explain ko sa inyo. Ang binigyan ko ng diin ngayong gabi, yung harmony, we call it in theology. No? I don't know kung napapag-usapan niyo yan sa PSS. But in theology, ang tawag po dyan is the harmony of the Holy Spirit and the Word of God. Okay? Harmony. So makikita nyo, mahirap unawain ang salita. Kaya harmony. Parang harmony of the gospel. Okay? Meron tinatawag sa theological term, synoptic. Synoptic. Okay? Narinig niyo yan sa PSS? Okay. Sino nakarinig niyan? Estudyante ng PSS. Okay. Anong ibig sabihin niyan? Synoptic. Synoptic. Parang sinukmani. Ganon. Sininok. You see? Synoptic. Kasi it's the same. The synoptic of the gospel, na ibig sabihin, kung ano sinasabi ni John, ay sinasabi rin ni Matthew. See that? Ang tawag doon, sinipa, hindi synoptic. Okay? Kaya tumunog. Okay? Now, listen. Synoptic. Okay? Harmony of the gospel. So, merong harmony, kapatid, ng Holy Spirit and the Word of God. Okay? Hindi naghihiwalay yan. Hindi mo pwedeng hindi nagkakakontrahan yan. Kailanman hindi pwedeng magkakontrahan. Okay? So, yan ang lagi nyo. Pagka hawak nyo ang Biblia, isipin nyo kaagad, Holy Spirit. Pagbukas nyo ng Biblia, come on, Holy Spirit, please work. Kaya habang binabasa mo pa lamang, boy, parang ang dali-daling unawain. Alam niyo kung bakit? Because it's not you only working. The Holy Spirit is with you, working with you.
Klarado po? Amen. Shall we all stand? Let's come to God and thank God for what we have learned tonight. Dakilang Diyos, salamat po sa kung saan niyo po kami dinala sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa pangunawa at sa kasiyahan na kami nadadagdagan ng kaalaman. Ang kaalaman na binibigay niyo po sa amin ay napakalaking bahagi upang kami lumago sa pagkakilala sa Panginoon Kristo at lalo nang ma-stir up ang aming desire sa pag-aaral ng inyong salita. Thank you, O God. Bless your people as they come into thy throne. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts. Then, let's come to God. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa pangunawa and also the joy in studying and to learn more about you. To learn more about how to understand your word. Thank you, O God. Thank you for giving us the desire to learn more of you and your word. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Patuloy niyo pong ipagkaloob sa amin ang desire na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Thank you. Did you learn something tonight? I said, did you learn something tonight? Amen. Amen. All right. Ushers, please come. We'll have our regular offering. And once again, I'd like to encourage everyone to give your tithes and offering and your commitments if you still have, para makatulong po yan sa pag-recover ng atin pong nilabas na pera, mga kapatid. Okay?
Magpasalamat po tayo sa alaga na may ipon po natin sa gabing ito. Dakilang Diyos, Panginoon, na mapagpala po sa lahat. Lord, salamat po sa pagpapala na tanggap po namin mula sa iyong salita. Pagpalain niyo po ito sa buhay po namin, Panginoon. And this time, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pagbibigay ng aming tithes, offering, ang commitment. Pagpalain niyo po ang aming may bibigay upang patuloy